sila na lang, hindi nyo ba napansin? Barkada nila yung mga oligarchs. Sila lang ang nakikinabang sa gobyerno. May nakita ba tayong mga bagong umasa na tutulungan tayo ng mga dilaw? Wag na nating komentuhan na nabusalan sila. Hindi nila tayo kakampi at hindi natin sila kakampi from day one. Magsalita tayo, magdiskurso tayo with people who are open-minded, pero para dun sa mga wala namang katuturan, para dun sa mga bulag o mga bayad, wag na. Wag niya nang bigyan ng oras at lakas. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Matahimik na rin yung mga sumisigaw ng magnanakaw during the campaign. Nabusalan na rin sila na kakamping mga tol. Posible yun. Or, ang isa pang possibility is because this administration works for them. Isa lang naman ang kinagagalit nila. Ang kinagagalit nila yung pagbabagong dala ni Duterte. Ang kinagagalit nila na-expose sila. Na-expose ang mga kasinungalingan nila. Yung mga kasinungalingan na, ay hero si ganito. Ay aminin na natin, yung EDSA 1 was a power grab. So was EDSA 2 by the way, but mamaya na yon. Hindi sila na nagpa-snap election. O nanalo yung presidente. Siyempre mananalo yun. Incumbent siya eh. At wala namang patunay. Nasaan yung naging patunay? Matapos nang umupo si Cory Aquino, nagkaroon ba ng patunay na nanalo siya? Hinalughog ba natin ang mga ballot boxes? Hindi, kalimutan na yan. Nag-revolutionary government na kagad siya. In-expose ang established na historical narration ng EDSA. At in-expose din yung kanilang katamaran at yung kanilang tuloy-tuloy in power. Aba, sila na lang, hindi nyo ba napansin? Barkada nila yung mga oligarchs. Sila lang ang nakikinabang sa gobyerno. May nakita ba tayong mga bagong muka? Maraming bagong muka nung kapanahunan ng mga dilaw, wala. Kaya wag tayong umasa na tutulungan tayo ng mga dilaw. Wag na nating komentuhan na nabusalan sila. Hindi nila tayo kakampi at hindi natin sila kakampi from day one. Okay? Ever since, ayaw nila yung pagbabago. Alam nyo, sa totoo lang, kaya naman yung free tertiary education panahon pa ni Noynoy. Pero every time nagpo-propose tayo ng pagbabago, ano yung bukod tanging sinasagot nila sa atin? Wala tayong pera para dyan. Panahon ni Duterte, anong narinig natin? Sige, gawin natin, may pera naman. Ang laking pagbabago nun. Yung talagang pinakikinggan ng taong bayan, yung sumasagot yung sa mga hinanaing ng taong bayan, yung nag-i-explain mismong leader ng bayan, nakikiisa. Saan ka nakakita ng presidente? Pagkatapos magbigay ng State of the Nation, pumunta sa rally at nakipag-usap sa mga relihista. Saan ka nakakita ng ordinaryong mamamayan, pulubi levels, na nagsusulat sa karton na si Duterte ang iboboto niya? Ayaw nila yung pagbabagong yun. Kaya wag na tayong maghangad ng mga ganon. Wag na natin isipin yun. Wag natin silang awayin. Wala na tayong dapat awayin. Except yung mga leaders. Wag natin pansinin yung mga trolls nila. Bibigyan nyo lang sila ng lakas. Wag na tayong mag-engage dun sa mga sinasabi nila. Wala sa lugar. Trolls lang ang mga yan. Magsalita tayo, magdiskurso tayo with people who are open-minded, pero para dun sa mga wala namang katuturan, para dun sa mga bulag o mga bayad, wag na. Wag niyo nang bigyan ng oras at lakas. Bigyan niyo ng oras yung mga issues. Yun lang po ang papansinin natin. Sabi ni Carlos Bivi, pati Rappler, di na rin daw matira si Bivi. Sabi ni Well Fox, mga tol, hanapin niyo ako sa North Pole. Sabi ni user,
Start of the end na lang ang gamitin natin. Pwede. This is the beginning of the end. Anak ng, alam mo Kalyeng, bakit hinahanap niyo na may magagawa si Senator Amy? Kakampi nga niya si Inday si Vice President Inday. Huwag niyo naman awayin yung kakampi natin. Remember, the enemy siya. Pinahihirapan din siya. Ano akala ninyo? May pera si Madam? May access siya? Kahit sa Senado, halos walang kakampi yan Sino lang ang sumasang-ayon sa kanya? Senator Bato. Minsan-minsan si Senator JV. Minsan si Senator Binay. Pero sa totoo lang, sa ibang mga bagay, sa electoral reform, meron bang sumasang-ayon kay Senator Amy? The enemy of my enemy is my friend. Kailangan natin lahat ng mga taong pwedeng pumanig sa atin na pumanig sa atin. Di natin sila aawayin. Kung may differences tayo, saka na yan. Ngayon ang panahon ng pagkakaisa natin. Wala siyang magawa kasi galit sa kanya ang powers that be. At alam natin, hindi lang po ang presidente ang powerful. Questionable pa nga yan Powerful ba talaga yung kinikilala nating presidente? O powerful yung mga nakakabit sa kanya? Sabi ni May Sagon, hindi ma-share ang live nyo sa FB. Download nyo. Mamaya, i-record ninyo kung kailangan nyong i-record. Okay na sa akin yun. Sabi ni Ordinaryong Tonyo, hashtag I stand with Pastor ACQ. Kaya po siguro ginuguro si Pastor Kibuloy ng kano ay dahil sa kinalaban niya ang mga NPA na pakanadin ng mga kano for their own self-preservation. Sabi ni Orange Miming, sino yung feeling lawyer? Finish lang talaga si feeling lawyer ang bastos sa dating presidente, samantalang si Attorney Prix never binigyan ng bastos na pangalan ang current president. Sino po yan? Feeling lawyer, sino yan? Hindi ko kilala. Sorry, hindi ako nakikisama dun sa mga ganyan. Sabi ni Sydney, ba't ganun po binoto ko pero sa nakikita ko ngayon, ala po yatang mangyayari, buti pa si Tatay Diggs. Alam mo, pwede rin hashtag yan diba? Mga nabudol ako. Hashtag nabudol ako. Sabi ni Carlos Ubak, wala na tayong maaasahan sa gobyernong ito. Kailangan na natin ang pagkakaisa sa isang tunay na pagbabago na tayo ay may kalayaan na magpahayag ng ating karapatan. We love you, Pastor Tibuloy. Barkadahan says, kakaawa nga si Super Sen Amy. Kaya kailangan natin suportahan si Super Ate. Si VP na lang ang pag-asa natin. Kaya let's pray for them. Sila lang ang nakikita kong maaasahan. Alam nyo ba, first press briefing ko bilang presumptive press secretary. Tinanong ako, sabi, baka daw maging super sister si Madam Amy. Sabi ko, maging super sister naman talaga siya. Ano yung issue? Akala nila makikialam si Senadora sa patakbo ng Malacanang. Akala nila makikialam sa kung anik-anik at siya ang mamumuno. Okay lang sana kasi senadora siya, di ba? Elected din siya, elected official siya at large. Pero hindi po ganun ang nangyari. Hindi ko kailangan depensahan si Senadora Amy. Simple lang yan. Tignan natin. Kasama siya ni VP Inday. Okay? At isipin nyo si Mayor Bastet, kaya niyang pagsabihan si Super Ate. Saan kayo nakakita ng ganon?
okay lang sa kanya magkaanuhan sila, magkasagutan sila, magkasabihan sila. Pero in the end, they can stand together. May difference silang dalawa ha, pero they can stand together. Tayo pa kaya, diba? Hindi naman tayo yung nairita. Sabi ni Rock Baby Rock, mga Tulfo, akala namin kakampi natin, big sad. Yan kasi, di ba? Tapos na po ang panahon na pagsisihan natin ito, na magbigay ng sisi. Panahon na po na manindigan. Panahon na tayo to stand together. So, anong mangyayari pag inaway natin si Inday? Happy na kayo nun? Na magkakaroon ng na mapagalitan ninyo si VP Inday. Assuming na tama kayo ha, hindi ko sinasabing tama yon. Ang sinasabi ko is, bakit tayo magsisisihan ngayon? Para magkawatak-watak? Para hindi tayo maging united front? Para hindi tayo makaka-gain ng lakas by standing together? Merong mga nandito, nagkukunwari, nakakampi natin, pero aawayin tayo. Di ba? Sabi ni Irene, pero para sa amin, kapatid pa rin si Sen Marcos. Sa tingin niyo hindi alam yan ni Inday? Sa tingin niyo hindi yan alam ni na dating Pangulo? Ano akala niyo kayo lang ang nakakita nun? Nakikita din po nila yon, and yet they stand together. What does that say? Maybe they know something we don't?